parang mahilig siya, easy-go-lucky itong person mo, na gusto niya palagi nag-happy-happy, ganyan. Ayaw niya nang confined siya sa isang space, no? Sabi ko nga guys, no, ayaw nito masyadong seryoso, and that's because kumbaga parang itong kanyang addiction or kanyang bisyo, parang yun yung tawag dito, paraan yun, kanyang paraan para hindi siya masyado maging seryoso dun sa relationship, because sabi ko nga, the moment na nararamdaman niya yung pagsaseryoso, lumalayo siya, and naglalagay siya ng barrier, protection, limitation, boundary. Yan. Naglalagay talaga siya ng boundary, mga kapiksi. Pero hello guys, hello Libra, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is Silip sa Pag-ibig, Kapalaran. Ito yung ating love life reading guys para sa September. Para sa Libra, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Combination ng positive and negative energy. Also, pwedeng pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo, and roles can be reversed. If in case hindi kayo naka-resonate dito guys, try nyo panoorin yung video para sa zodiac sign ng person nyo, baka nandun yung energy nyo. Alright? So dito sa deck na to guys, or sa spread na to, titingnan natin yung energy sa inyong, or mga sitwasyon na maaaring yung kinakasangkutan currently, mga kapiksi. So, meron dito, for some of you guys, no, I'm sensing na maaring hindi, parang napapansin nyo na parang hindi masyadong committed sa inyo yung inyong person, or baka kayo yung hindi masyadong makapag-commit dun sa relationship nyo. For the reason na maaring itong person na to is nakaranas na siya ng betrayal in the past. Okay? So, pwedeng nagkaroon siya ng ex-boyfriend or ex-girlfriend or ex-jowa, whatever, na naging biktima siya ng backstabbing, betrayal, ganyan, deception, panloloko, pananakit, yeah. And this person, meron siyang past history, okay? Meron siyang backstory na may ganun klaseng naganap sa kanyang past relationship na naging very traumatic sa kanya. And that's the reason kung bakit itong person na to is hindi masyadong makapag-commit, hindi masyadong may bigay yung 100%, because takot, no? May takot siya na maaring ma-experience ulit yung kanyang na-experience before. Kaya kapag medyo lumalalim na yung relationship or medyo nagiging seryoso, this person tends to run away from the relationship or from the person, or parang iniiwasan yung seryoso na topic, seryoso na usapan, iniiwasan yung melodrama, yeah. Melodrama na takbo ng relationship. Again, it's not because of you, but because of the past ng person na to, mga kapiksi. Or pwede rin na maaring sa relationship nyo nangyari itong ganitong klaseng backstabbing, and right now parang nandun sa stage na medyo nagkaroon na ng wall or dingding, ganyan, pagitan, gap, no? Parang naglalagay na ng barrier or boundaries, yon, limitation or boundaries, hanggang sa kung saan na lang yung pwede nyong tanggapin with this person, or pwede nyang tanggapin from you because of this mga negative past na naramdaman ng person. And yung mga, I'm sensing na kung ito yung may ex, mga kapiksi, parang feeling ko sobrang traumatic sa kanya, but at the same time, hindi niya rin, parang meron siyang attachment pa from the past person, mga kapiksi, especially kung malalim talaga yung pinagsamahan nila. Maaring tinitingnan-tingnan pa nito yung mga pictures nila, and then kayo din, parang ganon, parang baka kayo tinitingnan nyo naman yung mga pictures nyo together nitong person na to, wondering kung hanggang saan aabot yung relationship nyo. Alright? So, may mga ganong klaseng energy na pinagdadaanan or mga ganyang sitwasyon
na pinagdadaanan kayo sa inyong relationship, Libra. Comment down below guys if naka-resonate kayo. Okay? So, tingnan natin guys yung mga ganap pa sa inyong relationship gamit itong deck na to. Shuffle ko to guys. Hanapin ko yung energy ng love at saka yung energy ng Libra. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so mag-avail ka na ng course Kapiksi. Sobrang ganda talaga ng course na yan. And meron tayong freebie, 1 free pampaswerte subliminal guys sa lahat na mag-avail ng course until September 31. So mag-avail ka na habang may freebie tayo. And meron din tayo guys, email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, love or relationship, money or career guys, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. So, Libra, kayo ay represent ng Queen of Swords. Ito yung ating love energy, mga Kapiksi. So, ito yung spread nyo, guys. Nakikita natin, combination ito ng positive and negative energy. So, unahin natin yung negative, mga Kapiksi, no? This is a relationship na marami kayong burdens, marami kayong problema na pinagdadaanan. For some of you, maaaring may kinalaman yung finances, no? Lalo na kung, let's say, for example, nagsasama kayo sa isang bahay, tapos, mag-asawa, ganyan, or living in together. Yung iba sa inyo parang nagkakaroon kayo ng problema or financial difficulties na maaaring nakaapekto sa inyong relationship. So, maaaring may mga pagtatalo kayo, ganyan, or hindi man pagtatalo, pero parang medyo kinakapos sa pananalapi na nakakaapekto sa relasyon. And for some of you guys, no, feeling ko merong nakikialam na third party sa inyong relationship. Pag sinabing third party, not necessarily kabit or mistress, pero any third party na pwedeng in-laws, ganyan, barkada, bisyo, trabaho, addiction, ganyan. Yun, mga considered sila as third party na nakaka-impluensya or nakaka-stress pagdating sa inyong relationship. I'm sensing na medyo may kinalaman ito sa addiction, mga Kapiksi. Pwedeng pagsusugal, pwedeng gambling, ganun nga yun, pagsusugal nga yun, di ba? Or mga bisyo like inom-inom, ganyan, na parang maaaring yun din yung nagiging dahilan kung bakit parang kapos-kapos, baka masyado siyang nalululong sa mga ganong klaseng bisyo na konti na lang yung take home na sahod kasi nauuna yung mga barkada, luho, gastos, ganyan, na nakakadagdag ng toxicity sa inyong relationship, mga Kapiksi. Alright? So, may mga ganong klaseng kaganapan na nakikita tayo, mga Kapiksi. And yung iba sa inyo parang nalilito, no? Parang hindi nyo alam yung gagawin nyo dito sa person. Kasi yung iba sa inyo parang I'm sensing na ginawa nyo ng lahat ng technique. Iniyakan nyo, tapos naggalit-galitan kayo, yung mga ganyan. Pero parang wa-effect dun sa person nyo, mga Kapiksi. Pero on the good side naman guys, kahit na may mga ganun kayong klaseng problema, nakikita naman natin yung pagiging solid nyo sa isa't isa. As in, nakikita natin yung, kumbaga parang wala akong nararamdaman na third party ng kabit or mistress, no? Pero this is more on, at least dito sa spread, no? This is more on addiction or inom, gambling, ganyan. Masamang bisyo. Barkada pwede, yeah. Pero this person parang ikaw lang yung the one para sa kanya. Pero hindi niya, parang hindi mo nararamdaman na pina-priority ka ng person mo because parang kapag hindi siya nagtatrabaho, ang kanyang oras ay nasa barkada or bisyo. Okay? Pero wala siyang ginagawang masama or wala siyang ginagawang against you or nagets niyo ba?
Yeah. Kumbaga wala naman siyang ginagawa to harm you, no? Kasi this person respects you, nire-respeto ka nitong person mo, and willing naman siya, kumbaga nakikinig naman siya, very very slight sa'yo kapag nagagalit ka na, pero parang malakas din yung force ng kasi mahilig siya mahilig siya mag happy. Baka nga ito yung nag-outing din ng hindi mo alam. Tapos hindi mo alam kung sino yung kasama. Para mahilig siya, easy go lucky itong person mo, na gusto niya palagi nag-happy ganyan. Ayaw niya nang confine siya sa isang space, no? Sabi ko nga guys, no, ayaw nito masyadong seryoso, and that's because kumbaga parang itong kanyang addiction or kanyang bisyo, parang yun yung tawag dito, paraan yun, kanyang paraan para hindi siya masyado maging seryoso dun sa relationship, because sabi ko nga, the moment na nararamdaman niya yung pagsaseryoso, lumalayo siya, and naglalagay siya ng barrier, protection, limitation, boundary, yan. Naglalagay talaga siya ng boundary, mga kapiksi. Pero nakikita din natin yung pagmamahal sa inyo ng person nyo. Mahal kayo ng person nyo, pero parang hindi niya masabi sa'yo. Meron siyang issue sa sarili niya, mga kapiksi. Alright? So, siguro kailangan nyo ng pangunawa or expectation siguro. You have to let them know na hindi lahat ng relationship is kagaya ng past niya, and ipaalam nyo sa kanya na iba ka kesa dun sa ex niya, and mag-set kayo ng expectation na ito yung ina-expect mo sa kanya, and tanungin mo rin kung ano yung ina-expect niya from you. I'm sensing na this person needs security. Kailangan niya ng security, ganyan. Kasi kung takot ka na masaktan, takot din siya. Mas takot siya na masaktan. Alright? So, comment down below, Leo, if naka-resonate kayo. Tingnan natin yung additional na love message para sa inyo or love advice para sa inyo, guys, gamit itong deck na to. Kaibig-ibig ka. Yes, deserve mong magkaroon ng maayos na relasyon. You are loved. You are lovable, mga kapiksi. And you deserve all the best in life. Hindi lang sa relationship. Kumbaga, sa lahat ng aspeto ng buhay mo. So, you have to treat yourself with love and respect, mga kapiksi. And ikaw yung nagbibigay ng, alam mo ba na ikaw yung nagbibigay sa sarili mo ng harmonious na relationship, hindi yung partner mo, hindi yung ibang tao. If you feel loved and adored and respected and valued sa sarili mo, if you always choose yourself, if you love yourself, it will also be reflected to you through other people. Ibig sabihin, ipapakita rin nila sa'yo. So, kung mahal mo yung sarili mo, mamahalin ka din ng ibang tao. Kung binabaliwala mo yung sarili mo, ibabaliwalain ka rin ng ibang tao. That's how the law works, mga kapiks. Because everyone is you pushed out, they are mirroring back to you yung thoughts and feelings nyo, mga kapiksi. That's why it's very important that you put yourself first, or you put yourself in a very lovable situation para talagang yun yung ma-attract mo sa iyong 3D or sa iyong physical reality. Comment down below, guys, if naintindihan nyo. Meron tayong self-love subliminal, guys, no? Ginawa ko yun para matulungan kayo na maging maayos yung pakaramdam nyo sa sarili nyo. Hindi nyo kailangan mag-chase or hanapin yung pagmamahal, yung validation from other people. If you love yourself, kung mahal mo yung sarili mo, hindi mo hahanapin yung validation sa ibang tao, even sa special person mo or sa specific person mo. So, always tell yourself na kaibig-ibig ka, you're lovable, you're desirable, you're attractive, you're beautiful the way you are unique the way you are handsome the way you are, and you deserve to have a happy and harmonious relationship, mga kapiksi. So, yan. Comment niyo yan sa baba, mga kapiksi, para talagang malagay yung sarili nyo sa ganyang klaseng sitwasyon. Alright? So, comment down below, guys, if naka-resonate kayo dyan sa mga messages nyo. Ito yung ating 2020 fourth quarter kapalaran. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na, guys. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapiksi. And see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.